Sa paglipas ng kasaysayan, naging bahagi ng lipunan ang pagpapataw ng parusa upang mapanatili ang kaayusan at takot sa batas. Ngunit bago pa man umiral ang makabagong sistema ng hustisya, umiral ang iba't ibang paraan ng pagpaparusa na kilala sa kanilang matinding kalupitan at karahasan. Mula sa paghihiganti ng mga hari hanggang sa paniniwala sa ritual ng paglilinis ng kasalanan. Ang mga sinaunang parusa ay hindi lamang layong magbigay ng hustisya, kundi magsilbing babala para sa lahat. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 10 pinakabrutal na parusa noong unang panahon. Mga parusang hindi lamang kumitil ng buhay, kundi sumubok din sa hangganan ng pagdurusa ng tao. Tara, at sabay-sabay nating alamin mga katribyu. Number 10. Pagyurak ng elepante. Isang napakalaking elepante ang sinanay para lumakad o umapak sa isang taong pinarurusahan. Minsan, mabilis itong tinatapos. Pero may mga pagkakataon na dahan-dahan muna ang pagyurak para maramdaman ng biktima ang bawat segundo ng sakit. Sa iba, pinapadaan pa sa iba't ibang bahagi ng katawan bago ang huling tapak sa ulo o dibdib. Number 9. Pagpapako sa krus. Sa pagpaparusang ito, ang biktima ay itinatali o ipinapako sa isang malaking kahoy na krus sa gitna ng araw o malamig na gabi. Iiwan siyang nakabitin ng maraming oras o araw habang unti-unting nangihina ang katawan dahil sa pagod, uhaw at gutom. Ang ilang nabubuhay pa ay nakakaranas ng matinding hirap sa paghinga habang lumilipas ang oras. Isa sa halimbawa nito ay ang pinataw na kaparusahan kay Jesus Christ at sa iba pang mga nagkasala noong panahong iyon. Number 8. Isang kahoy na aparato na may paikot na mekanismo para hilahin ang mga braso at binti sa magkasulungot na direksyon. Sa bawat pag-ikot, unti-unting nababanat ang mga litid at nababatak ang mga kasukasuan. Kapag hindi pa rin umamin, patuloy ang paghila hanggang sa umabot sa puntong hindi nakakayanin ng katawan. Number 7. Heretic's Fork. Isang patpat na bakal na may matulis na dulo sa magkabilang panig na nilalagay sa pagitan ng dibdib at baba. Pinipigilan nitong makatulog o makayuko ang biktima kahit saglit. Sa paglipas ng oras, nawawala ang malinaw na pag-iisip hanggang mapilitan nitong sumuko o umamin. Number 6. Ang parusang ito ay ginagamit laban sa mga mandaragat na lumabag sa batas ng dagat. Itatali sila sa lubid sa ilalim ng barko at hihilahin mula sa isang gilid papunta sa kabila. Habang nasa ilalim, maaaring tamaan sila ng mga matatalas na bagay na nakakapit sa ilalim ng barko o tuluyang malunod. Number 5. Isang aparatong bakal na hugis peras ang ipapasok sa bibig o sa ibang sensitibong bahagi ng katawan at unti-unting bubuksan mula sa loob. Habang lumalaki ang sukat nito, nasisira ang laman at nagdudulot ng matinding kirot. Ginagamit ito noon bilang parusa sa mga tinuturing na sinungaling o lumalabag sa pamantayan ng lipunan. Number 4. Judas Cradle. Isang upuan na may matulis na dulo sa gitna. Ibababa ang biktima gamit ang lubid hanggang sa maupo siya sa pinakamatulis na bahagi.
Sa bawat paggalaw o pag-ikot, mas lumalalim ang sugat na nagdudulot ng mabagal at matinding hirap. Number 3. Lingchi, Death by 1,000 Cuts. Isang paraan ng parusa kung saan unti-unting ginagamitan ng maingat ngunit masakit na hiwa ang katawan ng biktima. Nagsisimula sa maliliit na sugat bago lumipat sa mas sensitibong bahagi ng katawan. Ang layunin ay patagalin ang proseso upang maramdaman ng biktima ang bawat yugto ng pagpapahirap. Number 2. Scaphism. Ilalagay ang biktima sa loob ng guwang na kahoy o bangka at pakakainin ng matamis na pagkain hanggang sa magdulot ng kahinaan. Pagkatapos, papahiran siya ng pulot at iiwan sa lugar na maraming insekto. Habang tumatagal, dumarami ang insekto na dumidikit at nangangagat sa balat at halos walang magawa ang biktima kundi hintayin ng dahan-dahang pagpanaw. Number 1. Saw torture. Bilang panghuli sa listahan, itinuturing itong isa sa pinakamalupit na parusa noong unang panahon dahil isasabit ang biktima ng patiwarik at lalagariin mula sa ibabang bahagi ng katawan paakyat. Dahil sa posisyon, nananatiling malinaw ang pag-iisip sa unang bahagi ng proseso. Ginagawa ito dahan-dahan upang tumagal ang parusa at masigurong mararamdaman ang bawat pag-ikot ng lagari. Ang mga parusang ito ay inimbento para sa mga taong nagkakasala noong unang panahon. Kung titignan ay napaka-brutal at hindi makatao. Kaya kung tutuusin ay sadyang napakaswerte natin ngayong panahong ito. Kayo mga katribyu, naisin niyo pa bang mabuhay noong unang panahon na kung saan ang kaparusahan ay tila di makatao? Nais naming marinig ang inyong saloobin sa comment section below. Hanggang sa muli mga katribyu,